Totoo nga ba na ang lahat sa puno ng goma ay pwedeng maibenta mula sa dagta na iniipon sa loob ng isang buwan at ang huling dagta na tumulo at tumigas sa mismong puno ng goma? Bakit at kung ano ang silbi nito kung bakit ibinibenta ito sa mga tindahan at palengke? Maging ang puno at sanga nito ay ginagawa ding pera. Paano at saan ito ginagamit? Tara, pag-usapan natin. Simulan natin sa pinakaunang proseso, ang pagsasanggot o ang pagra-rubber tapping. At ito ang nag-iisang kailangan sa pagsasanggot. Nabibili ito sa halagang 150 pesos hanggang 250 pesos, depende po sa klase. Pero kinakailangan na magaan ang kamay mo at dapat ay balat lamang ng puno ang matanggal mo kapag ka nagra-rubber tapping ka. Meron itong tamang proseso dahil baka masaktan ang puno kapag sinama mo yung mismong katawan nito kapag ka nagsasanggot ka o nagra-rubber tapping ka. Madali lang itong gawin kung pagmamasdan nyo. Pero hindi biro ang ganitong trabaho. Kinakailangan ay malakas ang resistensya mo at malakas ang pangangatawan. Dahil sobrang daming puno ang kailangan mong sanggutan. Hindi pa dyan natatapos dahil pagkatapos mong masanggutan ng puno, tutulo na ang dagta nito sa ating ipunan. At kapag natapos na ang pagtulo ng dagta mula sa puno ng goma ay kinakailangan mo itong kolektahin habang ito ay sabaw pa. Ito yung mismong rubber latex mga kagoma. Ipagpalagay nating 100 na puno yung inekstrakan mo. Lahat yon ay babalikan mo para kolektahin yung mga dagta na naipon mo. Take note mga kagoma at pasintabi na ho sa mga kumakain. Sobrang sangsang po ng amoy nito, talagang masakit sa ilong dahil amoy tae po ang goma. Kaya hindi lang dapat masipag at malakas ka, dapat ay hindi ka rin maarte sa ganitong trabaho. Kinakailangan din ay mabilis ka sa pangungulekta dahil baka umulan ay mawawash out talaga ang mga inextract mo na goma. At lahat ng kinolekta mo ay ibubuhos mo sa isang napakalaking bloke. Ito ang pamamaraan para makabuo tayo ng napakalaking dagta ng goma. Ito ay paraan para buong buo yung bigat ng goma. Para buong buo din yung kikitain mo pagdating ng katapusan kapag dumating na ang mga buyer ng goma. At para hindi mawala ang quality ng goma at para manatili ang bigat nito, kinakailangan mo itong maibabad sa tubig. Kapag ang bloke ng goma ay buong buo na. At ang mga buyer na ang kukuha at magbubuhat niyan para itimbang pagdating ng katapusan. Kung nakinig kayo kanina mga kagoma, gaya ng sabi ko na ito ay amoy tae, pero kung mapapansin nyo ang mga trabahante ay kinakamay lang nila ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na sa ganitong hanap buhay dapat hindi ka maarte. Titimbangin na ng mga buyer yung mga bloke ng goma na naipon mo sa loob ng isang buwan. Kunwari lang mga kagoma na ang bilihan ng per kilo ay 50 pesos at nakaipon ka ng 1,000 kilos na goma. Pag tinimes mo yan ay meron ka ng 50,000 pesos. Swerte mo pag naranasan mo yan. Pero ano nga ba yung tinatanggal sa puno bago ito extra kang muli? Ito yung tinatawag na panset mula sa puno ng goma kung tawagin dito sa Mindanao. Alam nyo ba na ibinibenta rin ito mga kagoma at per kilo rin ang bilihan? Pero mas mahal ang per kilo nito dahil nagkakahalaga ito ng 100 pesos kada kilo. Ang pansit kasi na ito na mula sa puno ng goma ay ang pinakamabisang pampalingas ng apoy. Hindi ito mabaho at wala na itong amoy. Ito yung huling dagta na tumulo sa puno ng goma bago ito matuyo sa mismong katawan ng puno. Sobrang epektibo ng pansit na ito mga kagoma at pure organic lang talaga at sobra talagang bilis niya kung magpalingas ng apoy, talagang makakagawa ka ng napakalakas na apoy. Mabibili ito sa mga tindahan at palengke dito sa Mindanao. Pero alam ko kagoma na napapaisip ka na napakarami palang pakinabang ng rubber tree o ng puno ng goma. Pero ano ang mangyayari sa puno ng goma kapag nawala na ito ng balat? Kapag natumba ito o namatay? Mga kagoma, pati ang mismong puno nito o yung katawan ay talaga namang mapapakinabangan pa. Dahil ang puno nito at ang mga sanga ay ang pinakamabisang panggatong. Sinachap-chap ito at ibinibenta rin mga kagoma at pertale ang bilihan. Depende ito sa laki at paggagamitan ng panggatong. At umiikot ang presyo nito from 50 pesos to 100 pesos kada buggos. Napansin nyo rin ba mga kagoma na walang tapon sa pagbibusiness ng goma? Mula sa dagta ng puno ng goma at huling dagta na tumulo sa katawan nito at ang mismong katawan o puno nito ay lahat mapapakinabangan at mapapagkakitaan mo. Kinakailangan lang talagang trabahuhin mo. Pero sa ganitong hanap buhay may mga pinagbabawal nga ba? Bukod sa maling pamamaraan ng pagsasanggot ay mahigpit na ipinagbabawal ho ang paghalo ng kahit na ano sa goma. Paglalagay ng bato, kahoy at tubig sa loob ng mismong goma. Yan po ay illegal na gawain dahil paraan po yan para makadagdag sa kilo ng goma na ibibenta mo pagdating ng mga buyer. Mali at pandaraya po ang ganyang gawain. Dahil lahat tayo ay naghahanap buhay lamang ng patas. Hindi biro maging rubber farmer at hindi rin biro maging rubber buyer. Ang buong proseso ay mapagod na trabaho. Kaya dapat ay patas lang sa kapwa-tao. Pero ano nga ba ang silbi ng goma? Bakit ito binibili at kinukuha mula sa puno? Ito po ang ilan sa mga sample ng mga produkto na gawa po sa goma. Na
malaki po ang pakinabang sa ating buhay-buhay at hanap buhay. Mabibilib ka talaga dahil lahat pala lang yan ay nagmula lamang sa dagta na nagmula sa puno ng goma. Lahat tayo mga kagoma ay nakagamit na ng produkto mula dito. Kagaya ng mga tsinela, sapatos at mga gulong ng sasakyan na ating nasasakyan. Sana ay may natutunan kayo mga kagoma. Jam Vlog in the house. Maraming salamat!